Umami na si Sara. Nagginamit lang niya ang Marcos para manalong vice-presidente. Umami na. Finally. Bago tayo pumunta dyan, as usual, tayo muna yung mag-shoutout sa mga ibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede tayo magpadala sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo dyan at pwede tayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pinas. At kapag ginamit nyo pa kayo promo code na Coach Jared ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Alright. Tanong si Vice President Sara Duterte sa relasyon niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna pa rin ng mga issue, united pa rin ba ang tinaguriang unit team? Ang sagot dyan ng Vice sa Frontline Report ni Gio Robles. Personal na pinangunahan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang paggunita sa 126 na araw ng kalayaan sa Davao City kanina. Dumalo siya sa flag raising ceremony at nag-alay ng bulaklak sa bantayog ni Rizal. Sa kanyang speech naman sa harap ng mga kawani ng City Hall, binigyang diin ni VP Sara na wag daw sanang kalimutan ang naging sakripisyo ng ating mga ninuno para makamit ang soberanya ng Pilipinas. On Independence Day, we do not only celebrate our liberation, but also place emphasis on the importance of remembering the adversities we have overcome and the ideals we fight for. Kapansin-pansin namang absent ang kapatid ni VP Sara na si Davao City Mayor Baste Duterte sa selebrasyon kanina. Kasunod lang yan ang revelasyon ni dating presidential spokesperson Harry Roque na may nakaamba umanong suspension order laban sa alkalde. Kaugnay umano ito ng pagdalo niya sa mga prayer rally na bumabatiko sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero si VP Sara, wala naman daw natatanggap na impormasyon tungkol dito. Kung doon na may nga papel or document na suspension niya, wala to na lang nato, no? And let us wait kung unsa ang mga legal actions ni Mayor Baste. Bukod sa isyu sa kapatid, sinagot din ng Vice Presidente kung kumusta ang unit team nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Lalo't nitong mga nakaraang buwan, mas lumalim pa ang alitan ng mga Marcos at Duterte. Sagot naman ni VP Sara. Ang unit team was the tandem during the 2022 elections, and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections. And then umanang elections, may daog na we are not candidates anymore. Sa ngayon, nakatuon daw ang atensyon ni VP Sara bilang kalihim ng DepEd. Pero no comment muna siya tungkol sa utos ng Pangulo na isamang bagong Pilipinas hymn sa flag raising ceremony kahit sa mga eskwelahan. Payag naman daw siya sa panukala sa Senado na iba ng mga gadget sa klase, pero dapat meron daw exceptions. I understand, sa nabasa na ako nga draft, nakabutang dito nga na ay mga exceptions. Particularly kung ginagamit sa learning and teaching ang gadget. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio. Siyempre, natural, kung ginagamit sa learning and teaching yung gadget, exemption talaga yun. See? All fluff. All fluff. Strategy na naman. Lagi na lang strategy. Kahit pumapalya, strategy pa rin. Sinabi ni Digong. Ilang beses siyang di ba? Balik-balik sa mga pinagsasabi niya. Strategy pa rin yun. Kahit na napapahiya siya. Pero in fairness, ang payat ni Sara, nagkaliig na siya ngayon. Dati wala atong liig eh. Ay, naging niyan. Lucky. Lucky Parang las-las. Parang yung mga halimbawa, syempre hindi naman siguro nagko-commute si VP Sara, no? Pero, di ba? Parang yung mga hinablot na kwintas. Nung meron akong tita. Tita ng meron akong tita. Na hinablutan siya ng kwintas. Ganyan yung tama dito. Pero ba't ganun? Yung hati, pag ganito, pababa, hindi siya pa ganun. We want her to be healthy.
Yan, no? Nakaka-bother talaga. But anyway, puntahan natin itong sinabi niya. Ito. Sabi niya, ang unit team was the tandem during the 2022 elections. And then the tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections. Parang pareho lang yung sinabi niya. Okay. Tapos na ang eleksyon at nanalo kami at nagpapasalamat din kami. Quote of the day. Yan. Ito kasi sabi niya. Ang unit team was the tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections. And then, tapos na ang elections. Nanalo na kami nagpapasalamat kami sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem namin noong 2022. We are not candidates anymore. Yun. Yun yung kanyang sinabi. Hindi na sila kandidato. So, wala nang unit team. Diba? Yun yung implication nun eh. Yun yung implication nun eh. Paano unit team? Wala na. Kasi, ang purpose nun ay nagamit na. Oo. Nagawa na. Nagawa na yung yung purpose nun eh. Yung unit team. Hindi tayo kandidato, wag na natin pag-usapan yan. Diba? Ganun yun eh. So, alam nyo mga kotsero, si VP Sara may think na siya yung ginamit para manalo ang unit team. She may think that. But it's actually the other way around. It's actually the other way around. Kaya siguro nasabi yan ni Sara. Kasi iniisip niya, siya yung nagamit. Bakit? Syempre kasi siya, yung pamilya niya yung incumbent. Tatay niya, mataas ang trust rating, malaki ang support base ng tatay niya, etc. etc. So, siguro ganun din binenta sa kanya ni Aimee. Baka ganun din yung binenta sa kanya ni Aimee. Kasi di ba, yun din naman ang kwento ni Aimee. Mag-tandem na kayo ng kapatid ko. Para solid North, solid South, di match made in heaven. Di ba? Yun ang sinasabi ni Aimee. Yun ang sinasabi ni Aimee. Oh. So, baka yun ang iniisip niya. Okay. Ngayon, matagal ko nang kinuwento sa inyo yung math niyan, yung posibleng mathematics niyan. Oo. Si PBBM or the Marcoses in general ay may loyalists who has been voting for them since 1987. Ang track record ni PBBM when it comes to vote and the Marcoses in general pagdating sa election is nasa ballpark figure of 15 to 19 million. Possibly, kung sasagarin pa natin, hanggang 20 million. Conservative yung 15. Actually, kaya pa nga yan hanggang 16 million. Kasi around 16 million yung boto ni ni PBB. 19 million pala hanggang 16 million, sorry. Hanggang 16 million kasi mga around 15 million plus yung boto ni Senator Aimee noong 2019 elections. So, merong kang ballpark figure of around 15 to 19 million. Sagad mo ni 19 million. Kung sasagarin mo pa ng konti, pwedeng 20. Kung sasagarin mo pa. Ngayon, mga kotsero, ang Duterte, noong nanalo nung 2016 elections, may 16 million. Sure tayo dyan. Kasi yun yung lumabas sa election. 16 million. So, ganyan din yung numero nila
Ganyan din yung numero nila Bongo, nila Bato, more or less, nung 2019 elections. More or less. It's around that number. So, hindi imposible na ang kumakarga sa Duterte voters ay mga loyalists. Hindi imposible mangyari yan. Hindi imposible yan. Makikita nyo rin yan, mga kotsero, noong 2022 elections. Noong 2022 elections, merong surveys, di ba? Nung naglabas na ng mga election names. Nandun sa survey si Bongo. Kasi nga, di ba nag-file siya ng COC bago siya nag-back out noong December. October nag-file siya eh. So meron siyang 1 month na tumatakbo siyang potential candidate. Tapos ang VP noon si Duterte. Kasi hindi nga natuloy. Kasi si Sara biglang nag-VP. Ngayon, mga kotsero, kung babalikan niyo yung mga surveys noon, si Bongo, ang kanyang presidential preference sa surveys ay nasa around 2 to 4%. 2 to 4%. So, mga kotsero, kung titignan niyo yung numero na yon, kay Bongo, yung 2 to 4% niya, most probably, yun yung mga DDS. As in yung mga diehard Duterte supporters. Na kung sino lang ang pipiliin ni Digong, yun lang ang iboboto nila. Mga around 2%. Tapos si PBBM during that time was around already 20% or 25%, if I'm not mistaken. During that time. Tumaas lang lalo pagpasok ng January. Kasi doon na nag-umpisa yung mga caravan, etc. Hindi pa nga yun eh. Wala pang election election season, pero nagka-caravan na para sa Uniteam noong mga panahon na yun. So, during the time ng Uniteam elections, wala talagang hatak ang DDS. Walang hatak. Tapos yung 2 to 4% na yon, 'di ba nag-back out si Bongo. Yung 2 to 4% na yan, lumipat yan kanino? Kay Isko. Kay Isko. Yung 2 to 4% na yan. Kaya minsan mapapansin nyo yung surveys during that time, si Isko laging merong 9%, lagi siyang may 10%, lagi siyang may 8%. 8, 9, 10, laging doon naglalaro. Yun yung mga nahakot ng mga DDS sa kanilang grupo. Di ba kasi lumipat doon sila, yung mga bayaderos nandoon kay Isko, si Mocha na kay Isko, etc. So, most probably mga nasa 8 to 9% or sagad na natin 10% yung yung mga botante ng DDS talaga. Diehard Duterte. Tapos syempre, boboto nun si Sara. Hindi si PBBM, syempre. Si Sara yung boboto nun. So, yun. Okay. Ngayon, mga kotsero, kung titignan natin, yung naging result, 31 million kay PBBM, 31.8, 32.6 if I'm not mistaken, or 32.4 kay VP Sara. Konti lang ang difference, nasa 800,000. Basta mga ganun. Maliit lang ang difference. Bakit? Kasi yung 800,000 na yon, mga kotsero, yan yung mga galing kay Lenny tsaka kay Isko na bumoto kay Sara. Bakit natin nasabi yan? Kasi tingnan nyo yung boto ni Lenny, nasa 16 million. Ang boto ni, pangalan niya? Ni Kiko Panggigilan, nasa 9 million lang yata or 8 million. The DDS should not be too confident na sila yung nagkarga noong 2022 because they did not. Hindi nila kinarga si PBBM. Majority of them, I would even argue, did not even vote for PBBM. At saka mga kotsero, kung talagang marami ang mga DDS noon, ba't di na napanalo si Mocha?
Kahit isang seat man lang. Kahit isang seat lang, hindi nila panalo si Mocha. Ilan lang yun? 200, 300,000 for one seat? Hindi nila naipanalo? Ilan ang followers ni Mocha sa Facebook? 5 million? It's impossible. Wag na muna natin pag-usapan si Roque at si Panelo. Wag na muna sila. Kasi milyones ang kailangan mo diyan eh. Si Roque nga naka 11 million eh. Oh. Roque 'yun. Milyones ang kailangan mo doon para manalo. Si Mocha, ilan lang ang kailangan mo? Hundreds of thousands. 200, 300, 400, 500,000. For one seat. One seat lang. Hindi na ipanalo si Mocha. Or 3 million yata. Sabihin natin 3 million para sigurado. Pero alam ko mga hundreds of thousands lang eh. But anyway, hindi pa rin napanalo si Mocha. So, hindi pwedeng yung mga DDS doesn't have a claim to fame. Si PBBM has a steady, sabihin natin 18 million. O let's be conservative, 16 million. Sure yun. Kay PBBM yun, sure. So, sino nagpanalo kay PBBM? Loyalists and the neutrals. Yung mga neutral. Oo. Alam ko nga 300k din Vancouver Gem. Anyway. Mga neutrals. Kasi, alam nyo, for sure, yung mga dilawan, hindi boboto si Bongbong Marcos. Mga DDS, hindi boboto si Bongbong Marcos. Sure yan. Yun lang naman yung pag-uusapan natin dyan eh. Wala na iba. Si Sara, iboboto yan ng mga dilaw. Bakit? Meron kasi mga gusto, parehong babae yung presidente tsaka vice-presidente eh. Kaya nga nagkaroon ng tawag dito? Rosa. Robredo Sara. Rosa. Oh. Yun. So may mga bumoto ng Rosa. Robredo Sara. Siyempre, mga DDS na kay Isko. So merong nag-isa. Isko Sara. Meron din mga si Pacquiao. Ganun din. Nagsara din. So hindi ako magtataka kung ba't mas malaki yung boto ni Sara. Okay. Pero mga kotsero, may hatak ba siya? Not necessarily. Dahil ang nagkarga din sa kanya, yung neutrals. Kung kinarga ng neutral si PBBM, kinarga din ng neutral si Sara. Sure yan. Dahil hindi naman ganun karami yung hindi ganun karami yung Rosa, hindi ganun karami yung Isa, hindi ganun karami yung Paksa. Pakman. Paksa. Pacquiao Sara. Pacquiao Sara. Paksa. Swangit, man. But anyway, PAQ kasi diba si Pacman? Pacquiao. Oh. PAQ. Pacquiao. So, yun. So I doubt na makakarga na lahat ng yun yung I'm pretty sure na nagkarga kay Sara is yung mga neutrals. So, wala silang claim to fame. Wala silang karapatan mag-angas. Kasi wala kayong claim to fame. You have none. Alam nyo mga kotsero, kung totoo nga, kung alam ko lang, na ganito ang mindset ni Sara. Kung alam ko lang, na ganyan ang mindset ni Sara noong 2022 national elections, hindi ko siya boboto eh. Seriously.
Kung alam ko na for elections lang to, hindi ko sasabihin sa inyo na nag-vote ng Uniteam. No, I won't. Kasi for elections lang pala eh. Aanhin ko yung for elections. Isang season lang yan. Ilang buwan lang yan. 4 na buwan. Ang kailangan ko yung pang-6 na taon. Hindi ko kailangan na pang-4 na buwan. Kung alam ko lang na for elections lang pala to, malamang sa malamang, personally, I would vote for Willie Ong. Seriously. Willie Ong or Tito Soto. Either of the two. Kasi sabi niya eh, ang Uniteam was the tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections. Tapos na ang elections. Nanalo na kami. We are not candidates anymore. I'd vote for either Tito Soto or Willie Ong. Hindi ako magsasara. Kung alam ko na for elections lang yan. Kasi ang kailangan ko, yung pang 6 years. So ito na pala yung pangatlong budol na meron ako. Niloko ko eh. Eh buti pa ko si Tito Soto ay nanalo at least alam niya yung gagawin eh. Ito, neophyte to eh. Walang alam to si Sara eh. Ay nako, buisit talaga. Buisit. Hindi naman tumakbo si Gibo eh. Although binoto ko si Sek Gibo for senator. Binoto ko talaga siya. Lahat ng abogado, binoto ko sila. So yun. Nabudol ako eh. Tinanong pa ako ng ano ko niya, ng mga kamag-anak ko. Siyempre, medyo active na ako sa YouTube noon, di ba? Sumasama-sama na ako sa mga campaign, ganyan-ganyan. Tapos, sabi ng pamilya ko, mag-Uniteam ba tayo? Siyempre, loyalist family ko eh. Mag-Uniteam ba tayo? Sabi ko, oo, siyempre, Uniteam tayo. Sabi niya, sure ka ba kay Sara? Gumano yung tita ko, tsaka nanay ko. Sure ka ba kay Sara? Okay naman siya. Okay naman sila eh. Okay naman yung ano eh. Pag nagka-campaign, mukhang okay naman sila. Mukhang wala naman problema, etc. etc. Dong yung biglang ganito. Hayop! Nadamay pa yung pamilya ko. Hayop. Hindi na ako ulit. Hindi na ako ulit sa Duterte. Last na yan. Last ko ng boto sa Duterte yan. Kayo, kung gusto nyo pang bumoto ng Duterte, bahala kayo o hindi na. Hindi na talaga. Promise. Alam nyo, ito nga, kanina pinag-uusapan namin ng misis ko eh. Sabi niya, oh, ba't may mga ganyang statement ngayon si Sara? Manyan siya. Taas kilay din siya. Kung mataas ang kilay ko, mas mataas ang kilay nun. Ba't naman may ganyan naman si Sara? Pag nagtaas ng kilay yun, naabot yun hanggang bunbunan. Mas mataas kilay nun. Sabi niya, ba't gumaganyan-ganyan si Sara? Alam nyo, sabi niya, alam mo, Lab, kung siya pala, may pangarap magpresidente, sana tumakbo na lang siyang presidente. Kung si Digong pala, gusto niya anak niya magpresidente, sana hindi tumahimik na lang siya. At hindi na lang siya kung ano-ano sinasabi. Ganun. Totoo naman. Kung gusto mo pala magpresidente, ba't hindi ka na lang tumakbong presidente? Nilabanan mo ng harapan si PBBM. Parang ngayon, wala kayong regrets at wala kayong distab na gagawin. Diba? Ngayon, sige. Lumabas ang tunay na kulay ng hunyangong Sara Duterte. O, ayan. Nabudol tayong lahat, 31 million. Buisit. Nabudol tayong lahat, 31 million. Sige, kanila na yung 800 na sobra. Kanila na yun. Pagtsagaan nila yung 800 na sobra. Pero yung 31 million na budol. Kasama ako dun sa 31 million na binudol ng Sara Duterte.
Alam nyo mga kotsero, kahit malang siguro alam nyo nakakabwisit dito. Tinan nyo nakakabwisit dito. Pinagtatanggol ni PBBM si Sara. Kay PBBM, buhay pa rin ang Uniteam. Kay PBBM, buhay pa rin yung suporta niya kay Sara. Hanggang ngayon, mga kotsero. Pag mamaya, wait, pupunta tayo dyan. Pupuntahan natin yan. Hanggang ngayon, sumusuporta siya kay VP. Sa West Philippines pinagtanggol. Sinabi pa mismo ni Romualdez. Si Romualdez mismo ang nagsabi. Ang PFP, Partido Federal ng Pilipinas, pinag-iisipan kung sila ay makikijoin kay VP Sara. At hindi lang pinag-iisipan open sila. Open. Bukas ang pinto ng Partido Federal ng Pilipinas para kay Sara Duterte. Pangalawa. Pangatlo. Ito, January 3. Ito yung kasagsagan nung Marcos addict, Bongbong addict. Ano sinabi ni PBBM? Hindi, wala kaming away ni Sara. Okay kami. See? Binibira na ng pamilya ni Sara, si PBBM. Sa isip ni PBBM, hindi. Okay kami ni Sara, magkakampi kami. Huwag nyo kaming lagyan ng issue. Kaming dalawa, okay kami. Lang yan. May pag-greeting pa sa birthday ni Sara. May 31, yan. A few weeks ago lang yan. Happy birthday! Pinalalakas ng iyong sipag at pagmamahal sa bayan ang dating sa bayan ang dating mga kabataan at kaguruan. Ang ating siguro yan. Pagpatuloy lang natin ito para sa ating matatag na edukasyon sa ilalim ng bagong Pilipinas. Ito pang malala. Etong malala, mga kotsero. Para sa akin, medyo to, kasi syempre, tayo we are committed to the person that we chose to love for the rest of our lives. Lives plurals. Eto, nagsalita si Lisa, di ba? Sabi ni Lisa. Pa-chat na sa akin yan. Di ba? Ano sinabi ni PBBM? Happy ako na pinagtatanggol ako ng misis ko. Syempre naman, happy ka, di ba? Happy ka talaga. Kahit naman siguro sino ng lalaki. Pag sinuportahan ka ng misis mo ng ganyang klase, mai-inlove ka lalo. Di ba? Pero pinagsalitaan ba niya si Sara? Hindi rin. Hindi siya nakialam. Hindi niya. Di ba? Naringgan ba natin ang masamang salita galing kay PBBM? Si VP Sara? Yung mga DDS, pinagtripan si FL. Nakarinig ba kayo ng salita laban kay Sara? Wala kayong narinig. Ano pang sinabi ni PBBM? Hindi lang kasi sanay si Lisa sa ganyan. Hindi siya sanay sa mundo ng politika, etc. Wala kayong narinig kay PBBM. Wala. Ni isang kritisismo laban kay Sara. Wala. Partida, asawa na yun nagsabi na ayaw niya. Anong ibig sabihin? Buo ang suporta ni PBBM sa tandem nilang dalawa. Buo ang suporta ni PBBM sa tandem nilang dalawa. Anong sabi ni Sara? Pang-eleksyon lang yan. Wala nang eleksyon. Hindi na kami kandidato. Tapos na yan. Ito na naman. Sige. Papatulan ko itong sinabi ni Miyake. Sabi niya,
Wala rin namang sinabing masama si Sara kay Marcos, kayo lang naman ang ayaw kay Sara. O, ayaw talaga namin kay Sara, alam mo kung bakit? Hindi niya tinayuan si Marcos. Nung panahon na binibira si Sara ng taong bayan, maski kami, binibira namin si Sara. Pinagtatanggol siya ni Marcos. Nung binibira ng DDS si Marcos, nagsalita si Sara, wala. Wala. Ano pang ginawa niya? Nakirally kay Kibulok. Nakisama dun sa rally ni Kibuloy. Wala. Nakipulburon pa. Masarap yung pulburon, nakaka-addict. Diba? Mana sa tatay eh. Kaalawan traidor. O, itong recent kay Kibuloy. Masyadong violent ang etc. Violent. Oo, ganyan. Vice President ka, di mo kaya pagsabihan pamilya mo. Kasabihin mo, hindi, mahalan talaga ako ng kapatid ko. Tapos nung nagsalita yung asawa ni PBBM, anong sinabi ng mga DDS? Hindi ba expression din yun ng pagmamahal ng asawa niya kay PBBM? Tapos biglang masama si Sara. Ay si Lisa. Come on. The double standards. Alam niyo, isa yan sa mga bagay na naka-turn off sa akin sa mga DDS eh. Yung double standards nila. Pag sila, kailangan tanggap. Pag kay Bongbong Marcos, hindi pwede. Kailangan we are holding you up to a higher standard. Pero pag si Duterte pumalya, hindi, strategy yan. Strategy yan. Nakanantipak doon. Kabobohan na yun. At least now we know. Okay na kami. At least kami alam na namin. Alam na namin na, number 1, ginamit ni Sara ang Uniteam para makaupo. Kaya pala half-hearted din ang commitment niya kay PBBM. Umpisa pa lang. O ngayon, nagpakita na siyang totoong kulay niya. Oo. At least ngayon alam na namin. Kaming mga admin supporter, happy na kami dyan. Ako happy na ako dyan na alam ko. Seriously. Happy na ako dyan. At least now we know. As early as now. So, coming 2028, alam ko na ako isa sa mga hindi ko susuportahan. Ngayon, wala naman na kayong choice kay Presidente. One time lang yan eh. One time lang yan. So, wala na kayong choice. Naihalal nyo na. Sorry kayo. Kaya nga kating-kati kayong i-distab eh. Kating-kati talaga kayo eh. Pero, sorry kayo. Sorry kayo. So, let's see kung sinong i-endorse ng administration sa 2028. Di ko pa alam. I don't know. And I don't even know kung yung i-endorse nila is the person that I want elected. Kung hindi, sorry. Di ba? That person may not have my support. May or may not have my support. But, let's see. Hindi pa naman natin alam eh. But at the very least, now we know na at least ako on my end, ang suporta ko kay kay Sara is wala na, lusaw na talaga. I think this is the last straw for me. Kung if there's any hope, kung meron mang hope, mga kotsero, na na iniisip ko before na mariri yung Uniteam, ngayon wala na. I think it's done. I think it's over. And I think we should move on from the Uniteam. And kung makakarating kay PBBM tong video natin, I think it's good to reconsider your commitment dito kay VP Sara. Di ba po sinabi ni Senator Amy before na ang presidente napapaligiran ng ahas? Baka po si Sara yung ahas na tinutukoy niya. Baka po si Sara yung ahas. Baka pwede na po nating lubayan na ng konti si Sara. Kasi, well, it's still up to him. It's still up to him. He's the president anyway. He can do whatever he wants. But, for me, I'm done. I'm done with the Dutertes.
I'm done. Goodbye. I'm done. Budol eh. Budol, guys. Budol talaga. Nakakainis. Nabudol ako dun. So, mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo for today's video. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Sociality YouTube channel. At pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap. Jared Pulido po ang pangalan ng aking Facebook page. And I'll see all of you in our next live stream. God bless. See you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?